Hello po sir, ang report po namin is yung pavement markings and markers. And punctuational po sa lesson 4.4, other markings. These road markings include approach markings to the island and obstruction, achievement markings, diagonal markings, rumble trips, markings on exit and entrance of expressways, curb markings for parking and loading unloading restriction, approach to railroad crossing, and message and symbols, and last pavement arrows or directional arrows. Number 1. Approach markings to island and obstruction. These lines are diagonal markings on approaches to obstruction and median island and located on the right side or both side of the approach and of the obstruction. Ang approach marking po sir is mini-maintain po dito yung distance ng mga sasakyan po para po di po masyadong magkadikit or maiwasan po natin yung accident po sir. Basta pamamagitan po dito sir, ma-maintain po natin yung distance of the lane po sir. Yung parang kung nakita po natin sir sa ano po, yung diagonal po sir, yan po yung magbibigay ng distance sa left hand side na daanan po sir. And next po is yung achievement markings. These are often to guide traffic into the right turn line separated by an island such as corner island at a signalized intersection. Sa achievement markings on approach channelizing island, kumbaga sir, sa pamamagitan po ng ano po sir ng lane, may makikita po tayo ng mga parang araw po sir. Kumbaga malaman po natin kung saan po yung direction ng daanan po sir. So pamamagitan po nito sir, mas madali po natin na malaman kung saan po yung direksyon ng kalsada po sir. Diagonal markings placed on sealed shoulder or other sealed portion of the road where traffic is not desired. Sa diagonal po sir, alam ko po sir, sa Kaminilan po sir, makikita po natin yung ganito po sir na ano po, diagonal markings. Mga yung sa taas po sir is one way lang po yun sir, and then sa baba po sir, single lang po. Rumble strip, a types of thermoplastic line marking designed to aid and provide motorists with visual audio and motor warning road. Highly visible horizontal line on the road that produce a humming sound and ample bumping ride to the motor when run over. So dito po sir, pag sa Kaminilan po, may makikita po tayo ng ganito po sir. Kapag po dumaan po tayo nito is dito ay magkakaroon po ng sound po sir para po sa mga driver po na pasaway po sir. Kumbaga maiwasan po dito yung pag-overtake po. Kaya po dito sa mga line na po to sir is magkakaroon po ng mga sound po sir, yung pang turgudig. Ganun po. And number 5 po, marking on exit and entrance ramps of expressways. Exit ramp marking a solid line placed along the side of the triangular neutral area between the edge of the main roadways and exit ramps lane. Exit ramps, kumbaga dito po sa sa pinakang po sir, dalawa lang po yun. And then pag may nakita po tayo na line na parang dito sa gilid, ito yung po yung sinasabi na exit ramps. Kumbaga pagka pumasok ka po dyan sa may taas po niyan,
Single lang po yung kalsadang ano po sir, pa-right po. Kumbaga makikita mo naman po yung parang ano po sa gilid na kung saan ka po dadaan. And B, entrance ramp markings. A solid line placed along the side of triangular neutral area adjacent to the ramp lane at the gore of every entrance ramp temper. Kagaya din po nun yung kanina, kabaliktaran po is entrance ramp mark. Kumbaga, kung galing ka po doon sa single line, pupunta dito sa double line, kailangan lang po dito is yung dito sa pangalawa is kumbaga magbigay lang po tayo sa daan para mas madali pong makapasok yung galing po dito sa single road po, para iwas din po sa ano po aksidente. And number 6, curb markings for parking and loading, unloading restriction. For parking restriction, solid yellow color converts the face of the curb. And for loading and unloading restriction, solid red color is applied in the same manners as with parking restriction. Kumbaga dito po sa red curb markings and yellow curb markings, kumbaga pag po natin nakita yung ganito pong mga line po sir sa gilid and classmates, and ay bawal po tayo dito magparking kasi po may warning sign po dyan na bawal po tayo magparada dyan ng sasakyan. Another example po dito po sa curb marking, prohibited parkings mark fine line. Ito po yung yellow. Baka makita niyo po dyan na bawal po dyan magparking po sir. And zigzag on the approach of crossing. Approach to railroad crossing. Crossing, it's placed before the railroad crossing. The mark consists of a white cross, white letter RR, a yellow no passing zone marking, and double solid bar in front of a parallel to railway line. Dito po sa rail crossing markings, kumbaga may doon pa lang po sa unahan may makikita na po tayo na crossing, yung parang sinyalis na bawal po tayong dumaan doon kasi may makikita po doon tayo sa gilid ng warning po. And yan pong RR yan po yung pavement markings. Kapag po tayo doon nakakita ng warning symbol, mag-stop po tayo dito and liliko po tayo dito sa kabila po. And next po is message and symbols. Message, there are marking limited to 3 words or less and shall only be used to supplement other traffic control device. Message markings, kumbaga dito po sa sa gilid may makikita po tayo ng mga ng poste para po ma-maintain po yung mga sasakyan, para po dito po ay kadalasan po dapat dito ay may magbigay lang po tayo para mas mapadali po yung pag-unaw po ng mga sasakyan po. And B, symbols paint on the carriageway to guide and inform motorists of an oncoming road to traffic control.
traffic condition ahead. Kumbaga ito po yung dapat natin malaman na symbols or road markings. Yan po. Road sign, road sign po. Mga road sign po. Para malaman po natin kung saan po tayo liliko or mag-stop. Yan po yung mga may mga ano din po diyan, may mga stop or give way. Turn to left, turn to right, cross ahead, no right turn. Yan. And next po is pavement arrows or directional arrows. These pavement markings indicate the following traffic regulation: A. Direction of permit traffic movement. B. When approaching intersection with pavement arrows are used, you should enter the lane where the arrows points in direction you want to go. In letter C, if you get in the wrong lane, you should keep going in the direction indicated by the arrow until it's safe to turn off and get back on the street or highway which carry out to your destination. And last yung D, some have double headed arrows, which means the lane is for traffic going into the two directional indicate. Kumbaga ang purpose po nito is para malaman po natin kung saan yung punta natin, kung malaman po natin kung saan yung directional lane na dadaanan po natin. Sa pamamagitan po ng arrows, mas madali pong malaman natin kung saan po yung direksyon ng kalsada po. Objective of markings. These are markings placed on the objective of the road or beside the road that are hazardous. Objective on the side of the road like bridge, supports, monuments, traffic islands, beacon, signals and sign support, loading island, etc. that giving restriction of overhead clearance. These objective markings are classified into three. The three is objective within the roadway, marking on the curbs, objective of adjacent the roadway. Obstruction in the roadway are marked with a reflectorized hazard markers if they are not illuminated. It is advisable also marks obstruction on other than island with the reflectorized white paint with no less than 5 alternating reflectorized black and white strip. Ito po yung example ng nakikita po ito sa kadalasan sa sa gilid ng mga kalsada, minsan po sa gitna, lalo na po kung sa Maynila po meron po nito sa gitna ng kalsada. Ito po yung puting mark, black and white na mark. So ito po yung parang pagitan ng way ng left and right, lalo na po sa mga building, meron po nito sa pedestrian lane, ganun po. Ito naman po yung sa parang sa kurbada, sa monumento po, meron po nito para makita yung kung ano yung gutter. Ito pong paint hump. Ito po yung kapag dumaan tayo sa halimbawa sa motor po, makikita agad para ma-alerto yung motorista or the riders na may humps po dito. Letter B, marking on the curbs. These are made of the reflectorized yellow and are used on curbs or all island located in the line of traffic flows, especially on curbs directly ahead to traffic at T opposite intersection. Paint curbs with a
bollards. Amo po adi sa halimbawa po ngayon sa kuan sa bureau sa bombero po sa pagkakargaan sa tubig pag gusto na, pagdapo butang sa truck. Amo po adi sa mga bayad sa mga puti po baga. Sign puan. Na agko po parang agkuman po yung gutter and parang agko po yung mga poste-poste. Nakapintura sa yellow po. Objected adjacent on the roadway. Hazard makers either a sign or painted markers are to be used on the objective so close to the edge of the roadway as the continuous defined hazard. This includes encroachment as underpass, pier, abutments, culvert, head walls, and others marking that reflectorized paint. Dat po so mababayad tulos. Example po kaniya, amo pa di sadto ka Manila po baga pag overpass, mababayad po baga sa gitna kan nagtag po poste, agko po mababayad na reflectorized paint po para mabayad po ka mga motorista po. Kadalasan po sa Manila nagkaarugan po. Sunod po adi po paint concrete edge barrier. Amo po adi so halimbawa sa agko bike lane po minsan po mababayad adi or sa para lagyan sa mga tao sa highway po. Sa Kamanilaan nagkuman po kadi san ano yan. Tapos sa parking lot po mababayad po adi arog kading paint concrete edge barrier. Reflectorized marking. These are markings or a gadget designed to reflect and become luminous when hit by the vehicle headlight. These are placed or installed in the middle of the roadway to supplement separate lines or on objective at the side of the roadway which are too near or within the road pavement itself. Ang po niyan parang makasi-separate po sa roadway po. It's classified reflectorized marking as raised pavement markers, hazard markers, delineators. Raised pavement markers are small device which affix a concrete pavement surface to stimulate or supplement painted pavement markers. These are raised markers are either reflectorized or non-reflectorized that cut eye. Raised to reflectorized markings are the place either the center of the line or edge line along the roadway. Ako po adi sa sayusan po kani agkaarog kadi pindinguan pong digital na po so parang sulo na po iya buo ng reflectorized marker po iya. Pero ako man po agpaon kadi mabayad sa highway po. Sabit na. Raised pavement markers on approach or stop intersection. Ako po adi sign man po pag sa po pedestrian lane mababayad po adi raised pavement markers. Letter B. Hazard markers are markers placed on the face or traffic obstruction like bridge, guard trails or traffic island. Hazard marker on the traffic island. O adi po adi hazard marker on a traffic island. Ako po adi sa di picture sumabay po baga sa mall agko po kadi mababayad pag left and right po lalabusan enter and exit po. Adi next po adi hazard markers on the face of a guard rails. Sa di po highway mababayad po adi so pag agko para mabayad po nira na agko ano to barrier po baga guide rails sa event. Mabayad taman po an sa di highway pero may po an. Delineators. These are small reflectorized panel or button mounted on a guide post or guard fence are effective aid to delineate the roadway or for night time. Mo pa
reflectorize minsan po ag sulok na sana po sa pag ag po baga nag gigibo sa highway po so nag concrete so nagtatrabaho po paggabi minsan po ag yellow green pula po arag puan kadi. Thank you po. O amo po adto sa mga guide sa roadway kung paano po kita makakaiwas sa mga accident po lalo na po ngayon sa kapanahon dakol po tang mga aksidente nangyayari those sign is for our safety po. Thank you po.